dakilang Diyos na makapangyarihan. Patuloy ang aming pasasalamat sa muli pong taon na pinagkagad mo sa amin. O Diyos, salamat po sapagkat ang wika mo sa iyong kasulatan, bawat pagising namin sa umaga at bawat araw na kami mo'y nalilihaw, ito'y galing sa iyong mga biyaya. Sa gabi ito, dalangin po namin na muli ka pong mangusap sa aming puso. Maunawaan namin ang iyong mga pagpapahayag ng iyong mga salita. Salita mo magiging kapangyarihan namin upang labanan ang mga hamon ng pagsubok, problema at kabigatan. Pagsubok at kapangyarihan namin para magtagumpay kami lalo sa taong ito, Panginoon. Kung paano kami pinagpala, iningatan, binabayan sa nakalipas na taon, umaasa po kami na hindi ka matatapos, hindi ka natutulog na Diyos na hindi kami samahan sa araw-araw. Sa gabi ito, salamat po sa mga lingkod mong ito na nagpursige na ikaw ay mapapurihan. Mga lingkod mo na hindi hinayaan na manaig ang mga pagsubok, kalaban lang sa buhay namin. Parang salita mo hindi may ipahatid sa lugar na ito at hindi namin ito mapakinggan. Dalangin po namin na ang pasimulang ito, Panginoon, ay magiging naming kakayahan upang kami patuloy at palagi magtagumpay sa mga pag-hamon ng buhay. I-bless mo ang mga lingkod mong ito kasama ng aming buong sambahayan. Baging mga kaibigan at mga prayer partner namin na umaasa sa aming panalangin at paglilingkod. Pagpalain mo kaming lahat sa gabi ito at sa mga susunod pang panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 And Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, kumusta ka na? Anong sagot? May natanong kasi ako, Sister, kumusta ang Pasko? Naku, Brad, magastos. Magastos pala, no? Magastos talaga, no? Pero masaya naman, di ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, magastos ba? Ang Pasko mo. Tama din. Kahit magastos ba ka masaya, amen ba? Kayo ba'y handa ng makinig? Amen. Sa gabi ito, ating pong ihanda ang ating puso sa mensahe ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas, chapter 3, verse 15 to 16, at tayo po'y tatalon sa 21, then 22. Sumayin niyo lahat ang Panginoon. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkaral ng tali ng kaniyang panyapak. In verse 21, nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus, nang siya ay nananalangin. Nabuksan ang langit, nagtumba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulugan. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners at mga bata, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ang palakpak niyo po pang 2024 pa yan. Ang palakpak na magkakaroon. Amen, amen. At bago tayo mo po, paalalahanan mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, ang katapusan ng taon
ay hindi katapusan ng paglilingkod. Ang simula ng taon ay hindi lang simula ng paglilingkod. Sapagkat ang paglilingkod ay paglalakbay patungo sa tagumpay na ating inaasam. Naniniwala kayo? Naiintindihan niyo yun? Amen. Malakas na palakpak, kaya Shabbat. Praise God, pwede na po kayong maupo. Di na po natin pakadami-damihan pa para bago mag-alas 10, uwi na tayo. Bakit ba eh? Kala ko, okay na nun. Bago po tayo magsimula, naalala ko at nawa din niyo pa ito narinig sa mga head natin. Hindi pa ko ng disciples, hindi ko na ito nakalimutan itong kwento. Alam niyo, yung mga anak ni Shaddai ay ang isang tatak ng mga anak ni Yahweh ay matitibay ang pananampalataya. Bawat mga gawin natin aksyon, ito'y binabalidate natin na ang bawat inaasahan, ine-expect natin ay magkakaroon ng katuparan. Kaya nga tinuturuan tayo ni Brother Mike na magpalakpak ng malakas, tumalon ng malakas, no? At palagi magpuri sa Kanya sapagkat sa pamamagitan ng ganitong mga aksyon, tayo ay natututo na sa bawat ginagawa natin ay sinasamahan natin ng faith, no? Upang ang ating mga gagawin ay magkaroon ng katuparan. Sapagkat ito ang ebidensya ng pananampalataya yung tayo ay masunurin at mga bagay na hindi naiintindihan ng mundong ito. Kaya nga yung mga hindi pa nakaka-attend ng El Shaddai, ang tingin nila sa atin para tayong mga baliw, no? Sabihin mo siyang katabi kapatid, baliw ka ba? Siyempre, hindi. Baliw tayo kay El Shaddai. Naalala ko yung kwento ng isang head na ito, mga kapatid. Bawat daw makakita ng eroplano na pinipray over. Sabi niya, Lord, sasakay ako dyan sa abroad kung saan man. At kung saan ako pupunta, kung saan ang eroplano niya pupunta, pupuntahan ko rin. So yun, napaka-consistent niya. Lagi niyo yung panalangin na pinipray over niya yung eroplano. Yung sister wife ko, pinipray over din yung eroplano. Kasi ang dami niyang aplikante papuntang abroad. Gusto niya makaalis na. So yun ang faith natin. Sabi ng babae nito, Lord, sasakay ako dyan. Pero tumagal yung panahon, hindi siya nakakasakay. Ano bang meron sa kanyang prayer? Bakit hindi tinutugon ng Diyos? Sabi nung lumapit siya sa preacher, Brother, dahil ang tagal ko ng pray over ang eroplano na yan, hindi ako nakakapunta kung saan. Ano ba ang pinipray over mo? Yung po, brother, pag dumadaan dito, sabi ng preacher, naku, ang pinipray over mo, palanding yan. Kaya yung pananampalataya mo, puro landing, no? Hindi ba yun? Kung mag-pray over ka ng eroplano, kailangan pa-take off. Kasi kung saan pupunta, Italy, Canada, yun ang i-pray over mo. Paano? So, kung anong pinipray over natin, yun ang nangyayari, mga kapatid. Bakit ko ito sinimulan sa kwento? Sapagkat ang topic natin ay, ito yung title, Take Off, Get Your Life in Gear for God's Big Plan. So, mag-take off tayo. Kasi noong December, naglanding tayo for the meantime, no? Nagpahinga tayo. Ngayon tayo ay lilipad muli sa 2025. Sabi dito, take off, get your life in gear, and for big God's plan. Sino dito ang nakasakay na sa aeroplano? Ako, di pa ko nakapunta ng ibang bansa, pero 14 times na ako nakapagsakay sa aeroplano. Nung ako'y makasay ng mga province. So, 14 times, medyo madali-dali na rin. Nung una, hindi ako komportable. Kasi ang iniisip ko kung paano kung bumagsak. Kaya papupupo pa lang, hindi ko iniisip kung makakarating kami doon, baka hindi ako makarating. So yun yung normal na mindset ng tao, di ba? Kasi pag sumakay ko sa taas, nakakatakot naman. Kaya imbis na isipin ko na ihanda ang aking sarili, iniisip ko saan kayong Pacific Ocean kami pupulutin nito. Hindi ko makontrol yung aking worry. Kahit hindi ko masyadong na-enjoy nung una kasi
ako ay sobrang stress. Pero they realize na sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo patutungo this 2025. I mean, the best thing that we can do is to prepare. Now, ihanda natin. Kaya yung mga stewardess, kapag pumasok ka na sa aeroplano, pinaghahanda na yung gear. Ihanda na yung seatbelt, alam niyo na kung nasaan yung oxygen, alam niyo na kung paano i-eject yung upuan. Pinihahanda, tinuturo sa pasahero kung ano ang gagawin sapagkat mag-take off na, mga kapatid. So, anong ibig kong sabihin? Sa buhay natin ito, walang sino mang nakakaalam sa mga posibilidad ng buhay. At ang pwedeng gawin natin is, sa pag-take off natin ay hindi yung pagbagsak ang ating iisipin, kundi ihanda ang ating buhay sa destinasyon na ating pupunta. Nakukuha niyo? So, get your life, the gear for the kids, for God's big plan. Kaya sabihin mo siyang katabi, kapatid, malaki at maganda ang plano sa iyo ni El Shaddai. Naniniwala kayo? Di nga. Kalabakan natin ang Panginoon. So, mayroong plano ang Diyos sa buhay natin. At tinuturoan tayo ng salitaan ng Diyos para hindi tayo malinlang ng kalaban. Na imbis na ihanda yung buhay natin this January hanggang December ulit sa biyaya ng Diyos. Sapagkat alam niyo ba, ang Diyos ay nakakalinda na ang biyaya para sa inyo. Naniniwala kayo? Ikinalendar na ng Diyos sa mga taong may pananampalataya ang bawat biyaya nakalaan para sa atin. Kuha niya. Siya lang ang nakakaalam, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kaya maganda sa paglalakbay natin sa mundong ito, we are prepared. Amen ba? Tayo ay handa, mga kapatid. Nang sa ganon, hindi natin alam yung mga possibility, pero hindi ka na magugulat. Hindi ka na magtataka. Kasi bago pa man mangyari, ang mga biyayang pwedeng dumating, ang mga hadlang na pwedeng dumating, na hindi man natin hiningi, tayo ay handa na. Amen ba? Isang analogy, kapag maglalakbay ka sa malayo, lalo na kung may sasakyan ka, hindi mo pwedeng hindi tingnan yung gulong. Hindi mo pwedeng hindi tingnan yung mga preno. Hindi mo pwedeng hindi tingnan yung mga pyesa. Kung ito nga ba ay pwedeng asahan sa malayong destinasyon na ating pupunta. And parehas din ang buhay natin. Sa paglilingkod natin, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na makapaglingkod sa Kanya. Nang sa ganun, yung road trip natin or yung pag-take off natin, patungo sa destinasyon ng buhay natin ay nilihahanda natin. Nakukuha niyo ba? Nakakaalam tayo sa mga posibilidad ng buhay sapagkat tinawag ka ng Diyos hindi para manatili sa isang lugar. Kasi kung na-stack up ka ng 2024, hindi papayag ang Diyos na hanggang doon ka lang. Nakukuha niyo? Kailangan mag-grow tayo, kailangan tumaas, umangat yung level ng ating pananampalataya. Nakukuha niyo? Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay napipigilan ng kalaban. Nakukuha niyo? Akala natin okay na naglilingkod tayo. Minsan, akala natin okay tayo naglilingkod. Pero ang kinalalagyan pala natin ay parang rocking chair. Alam niyo yung rocking chair? Yung lumba-lumba, no? Kahit anong lakas ng lumba-lumba, pag tigil mo, nandoon ka pa rin. Sometimes yung life natin parang nasa rocking chair tayo. Buti pa kayo sa skin brother Noel, nakakarating hanggang dito, no? Pero yung rocking chair, alam niyo ba, mga kapatid? Hanggang doon ka lang. Sometimes yung buhay natin gano'n. At hindi mo na itatanong, lingkod ka ng lingkod. El Shaddai ka ng El Shaddai, pero hanggang doon lang tayo. And that's why we have to take off. We have to prepare this life according to God's will, mga kapatid. Amen ba? Umangat yung buhay natin, mga kapatid ko sa Diyos, nang marating natin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Alam niyo ba kung bakit gusto ng Diyos? Kasi pag gusto lang natin, wala rin mangyayari. Kuha niyo. Kahit napakahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na maintindihan natin na ang paglilingkod ay journey, hindi pagiging stagnant.
Kaya ma-check natin yung ating sarili. Kapag nararamdaman mo na sa sarili mo na kapag hindi ka nakapag-El Shaddai, hindi ka nagiging comfortable, sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kapag may conviction na ikaw ay nangihinayang pag hindi nakakarinig ng Word of God, kapag ikaw ay nanghihina kapag hindi ka nakakarinig ng Word of God, ang nagpapalakas sa buhay mo ay yung Espiritu ng Diyos. Nakukuha niyo ba? Ang nagpapatibay sa atin ay yung presensya ng Diyos. Pero kung ang buhay natin kung maglingkod, kung hindi diwaw, hindi ganon. Ibig sabihin, parang nanonood lang tayo ng movie. Parang nanonood lang tayo ng mga pelikula. Pero ang Word of God, ang paglalakbay sa buhay spiritual ay mayroong nagaganap sa pagkatao natin. Yung intervention ng Diyos na nagpapabago ng buhay natin. Amen ba? Kapag napapandig ka na, napapagod ka na sa pagiging marites, bawas-bawasan ang pagmamarites. Napakuha niyo. Lagi kang ginujoke. Kung napapagod na tayo sa pagkikialam sa buhay ng iba, mag-half day ka lang. Nagutuhan niyo ba? Huwag masyadong full time, no? So, napapagod na tayo sa mga walang kabuluhan na buhay. Sa totoo lang, kapag ang oras at buhay natin ay inilalat natin sa Diyos, God will make a way. Nakukuha niya? Gagawin paraan ng Diyos para tayo ay mabuhay, mga kapatid. And that's why, totoo yung share ng aking asawa. Nung pumunta kami ng Manila, wala kaming ibang inaasahan. Pero tingnan nyo, dumating yung isang araw na hindi kami nag-almusal at nanahalian. Lumakad siya papuntang Baclaran. Nakakuha siya ng aplikante. Nung itinala yung pupunta ng abroad, pag-uwi niya may pera na. Ganun yung Diyos. Kapag ang buhay natin ay nasa gitna ng pagsubok, pero lalo kang tumatawag sa Kanya, lalo kang lumalapit sa Kanya, siya ang gagawa ng paraan. Nakukuha niyo po. Kaya hindi nasasayang yung mga taong naglilingkod na nakukuha ang pamamaraan ng paglapit sa Kanya. Kasi maraming naglingkod kay Shaddai, hindi nakukuha ang tamang pamamaraan. Akala niya kung nag-El Shaddai lang, pag-uwi, bahala ka na. Kailangan sa paglilingkod natin, mga kapatid ko sa Diyos, nag-grow tayo. Nag-evolve tayo, mga kapatid. Pataas ng pataas ang level ng pananampalataya natin. Nakukuha. Na habang tumatagal, hindi ka na nakokontento na ikaw lang yung nasisiya. Sapagkat tinawag kayo ng Diyos dahil may plano ang Diyos sa inyo. Plano hindi para sumaya ka. Plano hindi lang para magtagumpay ka. Kundi para abutin din ang mga taong na ang buhay dati gagaya mo rin. Pero nung masumpungan mo sa El Shaddai, nagkaroon, nagi ka ng partaker. Amen ba? Nagi ka ng kabahagi ng ministeryo na ibinigay ng Diyos sa mundo. At sa ganun, yung pamamaraan ng paglilingkod natin sa Kanya ay nagiging dahilan para mayroong dahilan ng Diyos para pagpalain ka. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, may dahilan ba sa El Shaddai para pagpalain ka? Anong sagot? Thank God. Kasi akala ko sasagutin nyo ng pakialam mo. Hindi ko na itinuro kasi bakit matutunan nyo, no? Alisin na natin yung natin. So, we have to take off. Kaya nung magsakay na kami sa aeroplano, nung makikita na yung baywang ko, medyo gumanda yung aking pakiramdam. Sabi ko, pag ito'y nagbagsak, sama-sama kang lihat kasi nakatali na. Pero ang malaga, nandoon yung blessing. Pangalawa, serving God, in take off, mga kapatid, napakahalaga ng repentance. When we speak of repentance, and the literal way sa ating pag-journey is check your engine. Sabihin mo, check your engine. Check your engine. Mahalaga sa ating pagbiyahe, pinakamaganda, ariglabe yung makina. Go ahead. Pag nakasakay sa kakaragkaka, at di mo alam kung parang pakiramdam para maghihiwalay ang katawan at makina,
Imbis natutuwa ka pagdating mo sa pupuntahan mo, dahil mo pa yung naglakad sa sobrang pagod, no? Pag nakasakay ka sa sasakyan kara-kara at maya-maya masira, hindi ka magiging payata. Buhay niya. Sa buhay natin, we have to check our spiritual engine. Sa paglalakbay natin, kailangan stable. Na pag umupo ka ng sasakyan, tinalalagyan mo. Hindi mo na iisipin yung makina, hindi mo na iisipin yung pyesa. Ang iisipin mo lang, yung magbiyahe ka patungo sa direction mo. Pero kung ang problema natin hindi yung problema sa labas, kung ang problema natin ay mismong buhay natin ang problema, may problema. Ako pa niya. Kapag ang problema natin ay hindi problema natin, kundi yung mismo tayo ang problema, yun ang problema. And that's why we have to check our engine. Napakahalaga na nakatawid ko sa Panginoon ng ating makina ng spiritual ay hindi kakarag-karag. Kuhan niyo po ba? Ang ating makina ng pananampalataya ng kapatid ay pwedeng bumiyahe ng matagal. Pwedeng bumiyahe ng walang paltos. Nung yung luma kong motor, next trend ko, hindi ako nakakabahe basta-basta. Nasulo ako noon. Like kung kasama yung asawa ko or kung minsan pamangkin ko. Kasi ang iniisip ko laki, pag nasiraan. Kasi luma yung motor namin laki. Pero nung makabili kami ng bago na yun, at bibili ulit kami ng bago, walang gabang ito. Pag pinagpala tayo ng Diyos. Kaya nung umuwi na ako noon, stable yung isip ko kasi na bago na. Maging sa buhay natin, sa ating pamilya. Kapag naramdaman ng pamilya nyo na stable yung paglilingkod nyo, magtatanong sila sa kanilang sarili. Ano kaya nangyari dito para okay lang? Nakukuha niyo ba? Kapag madilim yung ating faith, kapag madilim yung ating buhay, hindi nila nararamdaman na nagkakaproblema ka. Hindi nila nararamdaman na naapektuhan ka. Magtatanong sila sa kanilang sarili. Buti pa to ang saya-saya. At tatanungin nila ng sekreto kasi maganda yung takbo ng buhay natin. Nakukuha niyo? Matinin yung direction ng buhay natin. Kasi before na tayo ay lumarga sa buhay niya ito, na-check mo na ang iyong makina. Nakukuha niyo? Ang punong lingkod natin, hindi mo pwedeng mahal sa paglilingkod. Kahit nga hindi na makapagsalita, dinadayo pa rin ng iba't ibang lugar. Nung gabi ng Tuesday, kagat, tinanong ko yung asawa ng Rachel. Napaisip lang ako, brother, sa tingin mo ba, kailangan na ni Brother Mike na magpahinga at nandyan lang para hindi na magsalita? Kasi parang napag-abot na rin, hindi na siya nakakapagsalita. Sabi niya, passion na kasi. Yung kanyang hindi pagsasalita ng maayos ay hindi pahirap sa kanya, kundi yung nagbibigay lakas sa kanya na makapaglingkod siya. Nakukuha niya. Sa buhay at matibay ang espiritualidad, ang pag-attend ng gawain ay hindi parusa, hindi pahirap, hindi hadlang sa trabaho, kundi ito'y gasolina para magpatuloy tayo sa buhay pananampalataya. Nakukuha niya yan? Kailangan ma-check natin yung ating sarili. Yung paglilingkod ba natin parang parusa, parang sapilitan, parang pahirap sa buhay, o ito nagbibigay tulong para tayo ipatuloy na umabante sa buhay na ito. Kaya sabi ko dun sa isang brother, sa bagay, kahit gano'n siya magsalita, malinaw ang ebidensya na dinadayo pa rin ng tao. Patunay na sinasamahan ng Diyos. Patunay na nandoon ang Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay, we have to check our engine. We have to imagine na kapag mayroon kang sakyan na may mga faulty wiring, no? Maya-maya, imbis sumasaya ka, nag-uusok na yung ang makina. Amen ba? And we have to fix this life. Kaya nga, walang ibang pinakamasayang tao, hindi yung mapera lang, hindi yung mayaman lang, kundi yung tayo ay may freedom sa anumang pagkatagako sa kasalanan. Nakuha niya.
ang diablo ay mapaglila. Hindi natin nakikita how the evil tied us into his deception. Kaya nagtatanong tayo, ano ba yung problema ng makina nito? Kahit yung tao may alam sa kanyang sinasakyan, hindi siya larga ng larga. Kaya isa doon sa katangian, ng isang driver, alam niya rin yung kanyang makina, ang tono ng kanyang makina. Nakukuha niyo? Ganon din yung buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa paglalakbay natin sa mundong ito, may matibay tayong pananampalataya, may maayos tayong pamumuhay, may mapayapa tayong pag-iisip sa buhay na ito, nang sa ganon mayroon tayong kalakasan para lumaban sa amin ng buhay. Kapag ang tao ay malaya, hindi siya naapektuhan ng mga kung ano-anong prinsipyo ng mundong ito. Sabi ng Pungsoy, kapag nakakuha ka ng square, yayaman ka. Nakabasa ka ng libro, nakakuha ka ng square, yayaman ka. Ano ba talaga? Bilog ko square. Dilalo kang nalito, no? Sa pag-iwala, hindi ganun. Pero anyway, kung paniwalaan mo lang, may bilog, mag-square, yayaman ka pa rin. Nakakuha niyo ba yun? So, we have to be stable in this spirituality. Yung hindi tayo nalilin lang ng mga sige-sige. Kasi ang ginagawa ng mundo is to brainwash, deceive us our mind. Kasi alam ng diablo, yung mind natin ay nagdadrive ng pagkatao natin. Kapag umasa ka na sa mga bagay-bagay sa mundong ito, ilalayo ka sa salita ng Diyos. Kapag hindi na ang salita ng Diyos, ang inaasahan natin, hindi ka na sa Kanya naglilito sa mga utos na ng kalakasan. Kahit maganda nga ng kapatid ko sa Panginoon, yung pagpasok natin sa taong ito, may hinihintay tayo. Hindi palandi, kundi patakbo. That the Messiah is coming. Na ang tagapagligtas ay dumating at itinangan. At tinubos tayo sa kumunoy ng kasalanan. Tinubos tayo sa kumunoy ng kahirapan. And we are redeemed by God. Na hindi ka na pag-aaral ng diablo. Hindi ba kaya? Hindi ka na pag-aaral ng kalaban. We are possessed by the Holy Spirit. Na ano man ang mangyari, magtatagumpay ka. Ready for take up just the people na ang mga tao ngayon, kaya ng Lucas chapter 3 ay naghihintay sa pagdating ni Jesus. Kaya yung may Israelita, mga Hudyo, nakakalungkot. Kasi hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa Kristo nila. Hanggang sa dumating ang Kristo ng sabungan. Pero tayo, we believe that the Christ has come. Nakukuha niya. Dumating siya sa buhay natin, mga kapatid. Kapag dumating siya sa buhay natin, magiging mayapa pa. May umiyak na workers. Alam niya ang sabi niya, Brother Chico, hindi na ba pinapayagan ng asawa ko na mag-attend? Sabi ko, bakit naman? Nakialam yung lalaki. Brother, hindi mo rin pinapapunta ng attend eh. Kasi lagi niyang sinasabi, pinapasok niya doon si Kristo sa buhay niya, pinapasok niya sa puso niya, kaya lang, pinapasok niya si Kristo sa puso niya, dakdak pa rin ang dakdak. Hindi yung babae. Kasi Brother Chico, pinapasok ko. Minsan naman lumalabas. Nakikinig ba kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Dumating ang Panginoon sa buhay natin. Christ is coming. Isang magandang realization na magkaroon tayo ng transformative mind. Palagi natin ilagay sa isip natin ang Pasko, it's not about the event, no. Kundi ang pinakamalinaw na kahulugan ng Pasko ay hindi matakpan ng mga activity ng mundo. Kundi makita yung pinaka-spiritual significance. Dahil pa doon sa mga panglabas na kaabalahan. Kaya nga totoo yung sinabi ng isang sister, kumusta ang Pasko? Iniisip ko malalim yung spirituality. Pwede yung sumagot, maganda Brad, dumating si Jesus. Pero hindi, magasto Brad ang Pasko. Nakakawan niya ba? Messiah is coming. Anong analogy dyan mga kapatid ko sa tuwan? Sa airport daw kapag naghihintay ka sa flight, 1 hour before, handa. Amen ba?
Kahit bilang ngayong upuan, kahit may number na yung upuan, akala mo, mag-aagawan pa ng upuan. Because everyone is eager. Ang bawat isa ay excited na makalagay sa kanyang sariling lugar. Amen po ba? Makapwesto sa kanyang lugar. Ganun din sa buhay natin. Sa taong ito, kailangan makapwesto ka sa magandang lugar ng kinalalagyan. Huwag natin isipin na ano na naman ang mangyari, kundi ang ilagay natin sa ating mindset, mga kapatid. Alam na ng Diyos ang kanyang plano sa buhay. Amen. So, if the Messiah is coming, we have to be humble, humility, fuel up for that life. Ang gasolina ng ating paglalakbay ay hindi ang kayabangan, hindi ang pagiging arrogante, kundi ang pagiging magpakumbaga. Sabi ni Diyos sa ating binasa, kahit tagahubad ng sandalias ay hindi siya worthy, hindi siya karapat-dapat. Kita yun, yung pinakamababang lugar ng service kay Jesus ay kulang pa. Kasi alam niya ang kanyang kalalagayan sa Diyos. Kaya yung mga taong nagmamayabang sa kanyang yaman, yung mga taong nagmamalaki sa kanyang buhay, isang napakalaking insulto sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kita nyo, kahit mayaman ka, kahit mapera ka, pag nagkaroon ka ng problema sa buhay, in just one day, mawawala ang lahat. Nakukuha niyo. Yung pinagpaguran natin every day is a very crucial way. Kaya sabi ng Panginoon, kahit isang saglit ay hindi mo kayang dagdagan ang buhay mo. Kaya isang mayamang hangal, Panginoon, anong gagawin mo? Kasi marami siyang ani. Sabihin nyo, sabi ng mayaman, magtatayo ako ng isang buneta. Kakain matutuloy. Sabi ng Panginoon, hangal. Pag binasa mo yung Sigwanab's Bible na version, buang. Kahit yung hangal pala ay buang. Sabi ni Bishop sa malalim na Tagalog, gago. Sakit, no? Sakit, diba? Sa pakinggan. And we have to be humility, mga kapatid ko sa Panginoon. Sapagkat when we give good things, we receive good things. Kapag kayabangan, aanin mo ang kayabangan. Sabi ng Bible, kapag nagtanim ka ng hangin, bagyo ang aanin. When you share good things, it will multiply good things. Kapag nakakapagpasaya ka ng tao, buti pa kayo mga Indiano, no? Tumitigil lang sa mga bata, nanibigay. Pero hindi sila Christian. Namimigay ng candle. Pero yung mga Katoliko, hindi na nagbigay, nagko-comment pa. Alam nyo, minsan talo tayo ng mga ibang sekta at mga religion because they believe in sharing goodness. When you give your sorrow, it will divide. Kapag nagbigay ka ng kalungkutan, nag-open ka ng problema, nababawasan ng bigat. Nakakanya? Pag nagbigay ka ng bigat sa pinagkatiwalaan mo, hindi ikaw nabigyan ng burden. Nababawasan yung bigat ng puso mo. Nakukuha niyo? Nababawasan yung problema mo. Kaya may isang balita, alam niyo ba? Isang batang nagpakamatay. Alam niyo ba anong dahilan? Wala siyang masumbungan. Yun palang batang yun ay hindi sasama sa graduation. Dahil pag-uwi niya, hindi siya mahal ng magulang, hindi tinatanggap yung kanyang mga reasoning. Tumigil ang kanyang pag-iisip. Ang pinakamagandang gawin ay magkakamatay. Kaya kung may problema ka, share to others. Alam niyo yung mga therapist, yung mga psychology, hindi pa nag-a-aggression, magpento ka ng magpento. It will unload our burden. Huwag kang magpento sa Marites, magpento ka sa Diyos. Sapagkat pag-agaanin niya ang dalangin. When you give others good things, it will multiply. When you share sorrow, it will divide. Kasi mga taong hindi natin intindihan. Napansin ko lang, galit na galit. Na-comment ko lang ng mali. Akala mo mamamatay tao na. Pero akala mo nag-comment ka lang. Di mo pala alam ang kanyang buhay ay sagad na sagad na.
Ako ba niya? Hindi lang nakagraduate ay nagkakamatay. Pero hindi mo alam, hindi lang pala ang problema niya ang pagkagraduate. Punong-puno na ang problema ang buhay niya. Kaya mahalaga sa buhay natin, tumulong ka sa mga taong nahihirapan. Parang isang cellphone, 5% na lang, ginamit mo man ang ginamit, malulubat. Pag may cellphone na 5% na, i-charge mo na, parang lumakas. Kasi ang cellphone na lobat na palagi mong ginagamit, namamatay ng tuluyan. Naniniwala kayo? Nung ako'y nasa Naga, may nagbigay sa akin ng Alcatel, nasa office ako. Pag open, pinapatay ko. Pag namamatay, kasi sobrang lobat na, hindi na lubusang ma-open. Kasi sobrang lobat na. Kaya mahalaga naman sa kaliko sa Panginoon, unawain natin yung ating kapatid. We have to be humble. Ibigay natin sa kanila yung pwede mong ibigay. And God will press back and God will reward according to your missions. It is the principle of goodness. Kaya si John, wala siyang pwedeng ibigay sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Everything is God's possession. Pero ang kanyang service, sabi niya, nagpakumbaga siya. Kahit nagkakalag ng sandalyas ay hindi siya worthy. But because ang ginawa niya ay galing sa puso, dinalugdan ng Diyos. Nagbukas ang langit. At ang sabi ng Panginoon sa anyong kalapati, ito ang kinalulugdan kong anak. When we are worthy and when we are humble, the presence of God is in us. Nakuha niya. Hindi mananatili ang Diyos sa may pusong mapagmalaki. May mga taong mabait, may mga taong hindi nakikialam, pero ang tigas ng kalooban. Nakuha niya. May mga taong mabait, hindi lang pero hindi mo maakay-akay sa gawain kasi ang taas ng right. Meron na. Hindi kanya kukontrahin, pero hindi kanya rin sasamahan. And that is what we call hard-headed. Nakukuha niya. Kahit maganda sa buhay natin, natuto tayong magpakumbaba. Natuto tayong sabi ng kasama ng brother, pag uwi ko kagabi, may nakasalubang ko sa eskineta. Hindi kami nagkabigayan ng daan, magkakabardagulan sa kami. Inisip ko, Brad, dalawang bagay lang kung pwedeng mangyari sa amin dito. Masasaktan ko siya o mauunahan niya. Nung siya ialis sa motor, naalala niya yung kanyang anak, yung kanyang uuwihan. Sabi niya, preacher pala ako. Pabayan pala lang. Kasi hindi na masusolusyonan ng kataasan ng isang kasalanan. Sometimes, kailangan pala nating manahimik, no? The most powerful weapon is love, is humility. Si Jesus, ininsulto ng Diablo, bakit di mo gawin tinapay? Kasi gutom na siya. Bakit di mo ibigay, bakit di mo gawin sapagkat ibibigay ko ang sarili ko? Everything was in the house of God. Siya ang Diyos siya ang Diyos na may kapangyarihan, pero hindi niya pinatos. Hindi niya pinatulan sapagkat alam niya nasa kanya ang kapangyarihan. Yung taong may malalim na pundasyon sa salita ng Panginoon, hindi niya pinapatulan ang offer ng Diablo. Kasi pag pinatulan mo yung offer ng Diablo, magkakasalutan kayo hanggang kayong dalawa ipag-aari ng Diablo. Wala namang taong nagiging payapa kahit magaling mo. Kung lahat ng tao takot sa'yo, maganda ka may katapat ka. Napamuhay. Pinakamagandang tao, sabi nga ng mga politika noon, yung mayor namin sa Bicol, hindi naman ako nagkakapal ng Robredo. Nakakalakad-lakad yun sa barangay kasi walang kaaway. Ang dahilan ng mga politika na maraming barangay kasi alam nila marami silang kaaway. Sabi ng mayor, hindi naman ako natakot kasi wala nang pinagkagado. Buo at malinaw ang kanyang konsensya that he is in the right place. Nakakuha niya ba? Sa buhay natin, ganun din. Walang anino na makikialam sa'yo. Walang konsensya na makikialam sa'yo. Kasi alam mo ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. And the last God's confirmation. Kapag natapos ng mga stewardess, ihanda na ang lahat. We have to take oath. Ang Philippine Airlines believe
si Yahweh El Shaddai ililipad na sa mga naglilipad sa kanya. And we are sure, kapag ang eroplano lumipad, nandun ka sa taas, lahat ng problema sa baba ay nasa baba mo. Nakuha niya, tayo ay magiging mabuti at lalampas sa problema, lalampas sa kahirapan, lalampas sa suliranin, dadaan ka sa taas, makakarating ka ng destinasyon na maayos at matalong ka. Maganda itong analogy, maybe gumapang ka, lumipad ka, to take off, to go into our destination. At hindi pa huli ang lahat para i-direction natin ang ating buhay. Because every year is a chance for us to make a decision, not a resolution, but to make a decision not to sit in a rocking chair, but to sit and to take in this life according to God's will. Sabihin mo, kapatid, malaki ang pag-asa sa naglilipad kay siya. Amen? Amen? Tumayo na po tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Sa pagkakataong ito, kausapin natin ang Diyos. Depende kung anong gusto mo. Ano ba ang nakikita mong magagandang bagay sa bawat buwan na darating? Ilagay mo ang plano mo sa plano ng Diyos. Hingin mo sa Kanya ang iyong kahilingan ng aspiration. Magawa tayo ng master plan sa buhay natin. I-declare natin ngayong gabi ang unang taon. Ay pagkakataon sa paglalakbay patungo sa magandang buhay. Bakit natin kailangan na ilapit sa Kanya ang bagay ito? Sapagkat walang ibang mabuting Diyos. Walang ibang magandang Diyos at mabuting Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay sapat sa mga taong nalalis. Kaya kausapin mo siya, lapitan mo siya sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat mararanasan natin sa taong darating ang bawat man ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, praise you, Jesus. Lapitan mo, kausapin mo ang Diyos. Maniwala ka na nandito siya ngayong gabi. Hinihintay niya ang tanong mo. Hinihintay niya ang pananampalataya mo. Hinihintay niya ang panalangin mo. Sapagkat yan ang gusto niya na maging magandang iba natin. Praise you, Jesus.
Sa kabila po ng aming kakulangan, kapabayaan, buhay pa rin kami, kumakain, humihinga, sapagkat ang buhay na ito ay siyang galing sa iyo. Sa kabila ng aming pagkukulang, kaya nga po ng wika mo sa iyo, na kahit magkalag ng sandalyas mo ay kulang ang aming at hindi kami karapat. Subalit, sadyang sagana ang kalutin. Palagi mo kami binibigyan ng chance na hanapin ang kabutihan mo, na maintindihan ang gusto mo sa buhay. Sa panimula ng aming taon, wala kaming ibang iisipin, wala kaming ibang pwedeng magtalima kundi ang kabutihan mo. Maramdaman namin, Panginoon, ang pagtaas ng aming pananampalataya, ang paglago ng aming pananampalataya, patungo sa pagtagumpay ng aming. Huwag nawa namin pakinggan ang gulong ng kalaban, ang panlilin ng diablo, ang pandaraya ng kalaban sa buhay namin. Bagkus, Panginoon, ang kabutihan mo ang siyang lagi namin. I-bless mo ang aming mga kapatid na nandito ngayong gabi, ang aming buong pamilya. I-bless mo ang kanilang mga source of income. Pagpalain, Lord, pagpalain ang kanilang hanap buhay. Nang sa ganun ang pang-araw-araw na pangangailangan ay hindi nagpupulinahan. I-bless mo ang bawat kalusugan, O Diyos, nang ang mga material na bagay na meron kami ay hindi masayang. At higit namin makamtan ang kapayapaan ng buhay na bigay mo sa amin. I-bless mo, Lord, ang relasyon namin sa iyo, Yahweh, higit sa lahat, sa aming kapwa at sa aming mahal sa buhay. Maging matining, i-check namin ang aming spiritual engine nang sa ganun sa aming paglalakbay, matibay, stable ang buhay. Pagpalain mo ang gabing ito, Panginoon. Maging tumingo sa puso namin sa paglalakbay namin ngayong 2025. Dala-dala, taglay-taglay namin ang tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ngayon pa man, inaalis po namin ang lahat ng negatibong bagay sa aming isip at puso. Walang pa ang problema. Walang pa ang pagiging negatibo. Bagkus, Panginoon, we have to take off our spiritual life at magtagumpay kami sa hamon ng buhay. Salamat, Yahweh, sa manggagawa mo, sa mga awit mo at manulugtog sa bawat narito ngayong gabi. I-bless mo kaming lahat mula at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi at matagumpay na 2025. Palakpakan siya siya na,